I'm gonna call him Tapusin po idea. ninyo ating Tapos video ang para video magkaroon videos. po kayo ng idea. Maraming At tapos salamat. ito po mga ka-GM ay bali i-reset po yung sa computer natin, no, sa scanner. Kaya gagamitan po natin ng scanner para ma-reset yung pagpalit natin ng brake pads, front brake pads. Yan. Ito siyempre bago natin kabit yung bago. So ito po mga ka-GM, may isa naman tayong Chevrolet Tahoe na ginagawa ito. Yan, oh. Chevrolet Tahoe ngayon. Ang problema nito sa preno mga ka-GM, doon sa kanya kasing instrument cluster, hindi nag-appear yung kanyang brakes doon. Dapat doon na makikita doon sa kanyang instrument cluster sa loob na mag-appear yung kanyang brakes kung ilang percentage pa siya, no? Ngayon tinanggal natin siya, ayan, oh. Tinanggal natin, gumamit lang tayo ng flat screw para ma-press siya dito. Tapos ito yung luma niya mga ka-GM, oh. Yan, kung makikita ninyo yung kanyang pinaka-indicator steel plate dito, yan, halos pantay na siya, no? Kasi 2mm na lang yung natitira niya na pinaka-ano siya. Kaya tapos itong kanyang brake pad sensor, yan, no? Ubos na siya, oh. Wala na yung pinaka-ambok niya rito, ubos na siya. Tapos ito yung bago naman natin. Yan, papakita ko itong bago. Kaya kailangan na natin palitan siya mga ka-GM, yan, no? Yung pinaka brake pad sensor natin ay makapal pa siya. Tapos mataas pa yung kanyang ambok, yung bago. Ito kasing luma, yan. Ubus na talaga siya. So ito yung papalit natin, kasama na sa box yung kanyang brake pad sensor. Ito yung bago. Yan, tapos yung kanyang pinaka spring plate. Ito yung kanyang pinaka spring plate, kasama na rin yan. Isang set. Yan, kabilaan po yan mga ka-GM. Doon sa kabila yung isa, doon sa kabilang side. So yan po yung gagawin natin ngayon, no? Like and share po para magkaroon ng idea yung iba sa ganitong Chevrolet Tahoe. So ipapakita ko sa inyo yung kanyang kilometer. Ang kilometer pa lang nito ay halos ano pa lang, ano, 18,000 pa lang siya mga ka-GM. Yan, 18,862. Yan pa lang yung kilometer nito. So yan, kung makikita ninyo, napakalaking sakyan itong magantong sakyan ay napakaluwang yung loob. So yan, so umpisahan na po natin. At like and share po yung ating mga videos para maraming makapanood sa ating mga video at magkaroon ng idea at dagdag kaalaman na rin. Tapusin po ninyo ating video para magkaroon po kayo ng idea. At tapos ito po mga ka-GM ay bali i-reset po yung sa computer natin, no, sa scanner. So siyempre bago natin kabit yung bago, nilinis natin itong ganyang rotor disc. Ginamitan natin ng sandpaper dito para makinis siya, no. So ayan. At para hindi siya magkaroon ng kasi okay pa naman tong niya, rotor disc niya, hindi pa kailangan na air surface kasi pagka nire-air surface natin yan. Pero ito lang, niliha lang natin, pinakinis lang natin sa liha kasi okay pa naman siya. 18,000 pa lang kasi yung kanyang kilometer nito, pero madaling naubos yung niya, brake pads niya, yan. Mabilis siyang naubos. Yan, 2mm na lang yung natitira. Kaya kakabit na po natin yung bago. At yan po, patuloy po yung panoorin at tapusin yung video natin para magkaroon po kayo ng idea at dagdag kaalaman na rin. So ayan mga ka-GM, naikabit na po natin yung bago, no? Balot nakabit na lang natin itong gulong. At yung kanyang sensor, yun, naikabit na rin natin. So ayan po yung kanyang pagkabit natin, no? Ayan. Kapit na lang natin itong gulong niya. Okay. So ayan po siya, oh. Ayan, makikita nyo naka-appear na yung kanyang percentage dito ng kanyang brakes sa harapan at saka sa likuran. 100%, sa likod ay 83%. So ayan po, no. Dito lang po yung kanyang option para makita natin at ma-reset natin siya. So ayan, maraming salamat. Like and share.